Magandang araw, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, mega love shoutout sa buong Team Kalingap. Ayan, dito na tayo agad-agad sa ating topic dahil dalawa nga po yung ating topic. Kita nyo naman sa ating thumbnail, update doon sa nabuntis. Ayan, at yung pangalawa nga nating topic, mapapanood natin na nagsalita si Kalingap Edu, nagbigay ng kanyang pahayag, yan po ay hindi nyo po dapat palalampasin. So sa pagkakataong ito, bago tayo magpatuloy, mega love shoutout sa buong Team Kalingap, kay Kuya Val, kay Kalingap Rob, ayan. At sana po ay hindi kayo magsawa na ako'y suportahan. Ako inyong lingkod sa bago pa po sa aking channel. Please po, support my channel Kalingap Kel, like and share my videos, and don't forget, para po lagi kayong updated, click the notification bell. So, guys, mga Kalingap, usapang nabuntis, ano nga ba ang update dyan? Na balak nga daw po na gawa ng masama, itong buntis ay nag-iisip ng masama. Ano nga ba ang katotohanan dyan? Eto, para bigyang linaw, panoorin po natin ito, nasusundan din ng pahayag ni Kalingap Edu. Baybayan ko kung sino itong buntis na to. Okay, tuloy. At yun nga, may mga nag-i-sponsor. Oh, mahirap daw to talagang lumaki sa sobrang hirap ng pamumuhay at may nag-sponsor. Nag-aaral na siya. Okay, Pero nabuntis. yung mga inoperan siya nasuhulan. At siya na raw ang bahala. Tapos, ano po nangyari? Sabi ko nga, mas maganda talaga kung may linaw kung sino ba yung ex-angel ba? Or active na Kalingap Angels? Kasi nga wala nga napangalanan si Sir. Hindi po ba't nangyari na rin yan? Dati na, ganun nga, nangyari na. Tapos, Siya rin pong sponsor. Yung ng aswang din po. yes, may nangaswang na po na lalaking sponsor. Alam nyo na yun. Sino ba ito? Si John A. Sino ba si John A? Wala nakakakilala. Okay. Ito sa isang kalingap na pababahayan sana, pero inupiran ng wakayro na yun na siya na lang magpatabahay. Ayun na. Okay. Siya ang mapapabahay tapos. Pero ngayon ay meron na rin tong Bahay. meron na rin tong pinagdadaanan ngayon. So ibig sabihin na nakabilis yung karma na inabot. So, nag-gets nyo? Ang sabi nga dati merong nangyari na nawakwak na, inopera, tapos ngayon, na dati pababahayan, subalit nawakwak at sila na magpapabahay ngayon, ay may bahay na pabahayan na yun. So ngayon, ito ha. Pero ngayon ay meron na rin tong Bahay. meron na rin tong pinagdadaanan ngayon. Ha? So ibig sabihin na nakabilis yung karma. So, ito kinarma. So, sino yung konti? So, teka muna. So, ito ba yun? Na inabot itong mga ito. Hala. Kasi kung tutuusin po, yan po ay hirap na hirap din po sa buhay. Apo, sobra talaga. Sobrang hirap. Tapos, Bagamat talagang bukal po ako noon na pag pinagwagwagan ko po, pinangalanan ko talaga yan. ay, alam nyo na, pinangalanan na sino ito? Sino ito? Na talagang hirap na hirap sa buhay. Na pinangalanan before ni Sir Birana. So, alam nyo na. Sino ba yung mga na-reaction na nung una? Pinangalanan niya. Okay, teka. At sinabi ko rin kung ano yung buhay nila. Kasi sobrang sama ng loob ko. Ay, alam nyo na kung sino yan. Wait lang, may ads. So, napangalanan na ito. Sino ba mga napangalanan? So, alam nyo na yan ha. Wait. Talaga sa sobrang sama ng loob ko. Kaya napangalanan na. Tapos bigla-bigla na lang na umalis sa Kalingap na talaga namang parang lahat yata ng sumusubaybay dito sa mga angels na ito ay talagang alam ko na. masaktan, naghinanakit. Ay, ako, medyo malapit na. Nakukuha ninyo na. Sino to? Napangalanan niya before. Nga rin walang-wala, inopera ng sponsor na siya na magpapabahay, umalis sa Kalingap, na naka-line up na yun, pababahayan na Kalingap, umalis sa Kalingap, ngayon may sponsor na nag-offer, pinabahayan ng sponsor na mali tayo, meron na siyang bahay, di ba? Talagang nalungkot sa pangyayari niyon. Opo, Dahil tapos, lang pala dun sa ma-offer ng isang sponsor, sponsor na gago. ay, Nangyari. Pero dito naman po sa isa, ay, ay so may isa pa, sino ito, daw it's, nawawanda na ako, sino ito? yun po, inupiran Yung isa naman, inoperan, ng mabuti na lang po at hindi nakuha kumbaga doon sa mga matatamis na Salita. paliwanag o pangako nitong baboy na sponsor nitong matandang ito. teka, nalilito na ako, nasaan ba tayo? So, ano nangyari po? Mabuti na lang. At sinabihan po kasi ako itong nagbigay sa akin ng information Yun ang timbre. na sir, sabi ganyan, alam ko na ikaw ay Malakas ang loob. direct to the point ka Yes, magsalita. direct to the point. At kung ganyan ay siguradong ayaw mong pagtagalit yung mga ganyan. Okay. So, nagtiwala po sa iyo yung nagtimbre. Dahil alam nila direct to the point at wala kang keme-keme. So, ano po yun? So, sana po ay huwag na sa iyo manggaling. Total na ikaw muna na nagbigay ka na ng hint na ganyan, sana huwag na sa iyo manggaling. Dahil ngayon pinag-uusapan na raw po ng kapatid, magulang. Pinag-uusapan na ng kapatid. So, meron siyang kapatid na nangunguna sa mga usaping ito. Sino ba to? Beneficiary na merong kapatid. Pinag-uusapan na raw po na may kakausapin pa silang tao. At
huhubaran po nila itong yung baboy nito. Huhubaran? Sino huhubaran? May kakausapin pa silang tao at huhubaran po nila itong yung baboy nito. Putol! Sino to? At papangalanan po nila at Maganda, hintayin po namin yan. may maganda naman po yun Opo, hintayin po namin yan. Sino ba ito sponsor na to na magkahalaman na, na magkabistuhan? Ano po? na hindi talaga manggaling sa akin. Sinabi ko naman po yan, di ba kahapon? Sinabi ko po yan na ayaw ko pong sa akin manggaling. Okay. So, ngayon, sa ayaw kay Sir Verana, ayaw na niya, nasa kanya na mismo magagaling. Okay? At sabi ko nga, dyan na lang manggaling sa kung sino itong gustong paalisin sa Kalingap at siya na lang magpapaaral. Okay. So, ayun. Guys, yun nga, pag-usapan natin guys yung kung bakit ganun ang naging sitwasyon sa vlog. Kasi po, yun nga, hindi talaga natin maiwasan yung na hindi makagawa na maiwasan yung minsan may mga times na hindi talaga natin kayang ipilit yung mga bagay-bagay na kagaya po niyan yung lalo sa pabahay guys. Okay, shoutout Ma'am Cornelia Modina. At ang pinaka napangako ko naman po talaga pala early at sa iba kong mga beneficiary is si Ma'am Paul, sa mga students, pag-aaral po talaga yan. Yung pag-support sa kanila sa pag-aaral, yun talaga pinaka main goal ko is makatapos sila. At swerte na lang kung sakali may may mag-back up sa mga kagaya niyan. Kasi kung sausuluhin ko po guys, kakayanin kaso mas makakawawa talaga yung channel pag ginawa ko yun talagang pwedeng masira kasi mag-iba't magbabahay ngayon guys, mag-iba't lalo na ramdam ko sa ginawa kong babae yung sa ginagawa kong bahay ngayon halos aabotin ng 800 kasi medyo pulido po kasi talaga pero kahit mga sakto lang, kahit mga substandard baka umabot pa rin yun ng sabihin ka ng mga 300, 400 ganyan masakit pa rin yun guys po kung susuluhin tayong mga ganung bagay. So, ako naman, po kasi guys nung times na yun kasi, pangako lang naman po kasi yun ang sponsor sa kanila. At syempre, bilang naman, ako na medyo hindi pa sanay sa ganong klaseng naniwala man po ako. Na parang, ganito, sige. Natin, tuwa ako kasi kala ko matutupad. Pero, syempre, base sa mga napapansin ko rin sa mga kasamahan ko, hindi ko pwedeng i-disregard yun, dahil marami po akong kasamahan na nagpabahay at halos nangawawa po sila lahat. Halos yung mga kulang sa support ng mga taong sa kanila, nagtutulong sa support sa pabahay. Mga ganun kasi minsan, masasabi, papangakuan ka na, sige tutulungan kita. Tapos pag naghirap na hindi nakakayanin ng sustento sa bahay, mga paid na lang at naiiwan sila sa ere. At mahirap yung ganung klaseng sitwasyon na wala kang pera na hawakan tapos nasimulan mo na. Medyo nakakahiya din doon sa papagawan mo sa mga viewers. At ayoko naman gano'n ng pagbababae. Baka sabihin na lang 20% lang yung nagawa mo parang sa tangka lang. Hanggang gano'n lang. Halo vlogs lang At least sana kung kahit hindi man sana matapos, at least nagkaroon ng forma talaga ng kahit ang kulang na lang sana yung pinto, bintana, mga gano'n lang sana Pero kung hindi talaga magkaroon ng formang maayos, ayoko mapasubo sa ganyan. Kasi ako, magbibitaw talaga ako kasi lang. Kailangan ko rin ng backup pag ganun. Ayoko nung akong mafo-focus talaga sa Mahal po kasi talaga materialism. Sa totoo lang po talaga. Swertihan lang po kasi talaga yan. Pero sa totoo lang po, napakaswerte na lang ng mga tinutulungan natin. Kasi yung makapag-aral ka lang nang wala kang isipin yung magulang mo. Tapos, malaking bonus na yun. Tapos ganyan na yes po, hindi po talaga dapat, mahirap po talagang pilitin ang mga ganyang bagay. Oy, Ma'am Sir Rayong, salamat po. Mahirap po pilitin. Hindi ko po yun itinano. May po yun yung mga palipalag yung mga tulong. Hindi ko po yun sinisisi. Wala po akong sinisisi. Sino pong sinisi ko sa sinabi ko? Sabi ko, hindi po natin kayang ibigay yung ganun. At yung mga pakulay pong yan, 60% po sa atin, 40%, minsan 50-50 pa nga sa pakulay. So kung magbigay kang 1,000, 50 sa YouTube, 50 sa atin, tapos papangayudo mo pa yung ganun. So sa mga walang alam po, ganun po ang sistema ng YouTube. At saka kung makikita niyo po naman pag-charity ko, kung nanonood po talaga kayo, mga sabot bashers dyan, take note, panoorin yung mga vlog natin. Para man kayo, para ma-inform kayo ng mga
ginagawa ko. Kasi kung papanoorin nyo lang po kasi yung mga vlog na masasaya lang, hindi nyo po talaga makikita minsan na tumutulong kasi minsan sponsored yun. Pero kung papanoorin nyo po talaga lahat, saka nyo lang makikita yung pag-charity ko yun. Ano po? Kasi may mga wala kasi talagang alam minsan na mahilig lang mag-bash. Yung mga walang alam, sila yung marunong malakas magsalita. Sila yung pag nabigyan mo, pag nagpaalam mo yung mga totoong nagagawa mo, nagmumukhang ewan. Pag nabigyan mo yung mga mo, pag nakita nila yung mga resibo, ano po? Oo po. So ayun, sa unang video, credit po kay Madam Bopil. Ayan. At sa pangalawang video, credit po kay Kalingap Edu. Doon sa unang video, excuse, malinaw naman ano po ang pahayag doon kung saan ay yung balita doon sa nabuntis, ayan, na sabi nga raw po ay Kalingap Angels. At kung ano nga ba ang katotohanan, ano po ay buntis nga at gustong ipalaglag. So delikado, kasalanan. At may alam nga daw po itong nireaksyonan ni Madam Bopil, ano? At marami nga daw po itong alam. So hinihintay natin ano pa nga ba ang pasabog, ano pa nga ba ang dapat pa nating tukuyin at malaman ng buong sambayanan dahil sa patungkol dito po sa buntis. Ayan. So sana kung totoo man yung buntis, ay wag nilang ilaglag kasi delikado. Wag nilang pabayaan dahil delikado, kasalanan po 'yon. Mas maganda yung iligtas yung buhay. Ayan. So, sa padalawa nating topic, napakinggan natin si Kalingap Edu kung saan yung kanyang pahayag ay patungkol naman sa pabahay. Yung pabahay ay alam naman natin si Papa Eds, may charity siya, may beneficiary siya, tinutulungan niya, at syempre, hindi niya lahat mabibigyan ng pabahay dahil nga syempre ang main goal talaga ni Papa Eds ay makapagtapos ng pag-aaral lahat ng kanyang beneficiary. So doon pa lang talaga nga mabuti ang puso ni Papa Eds. And kung pabahay lang din naman ang pag-uusapan kagaya ng kanyang nabanggit ay utay-utay at hindi niya kaya yung biglaan na lahat ay mabigyan ng pabahay. At guys, mga kalingap, yung sponsor ni Papa Eds ay syempre alangan namang humingi si Papa Eds, hindi po yung ganoon. Dahil si Papa Eds ay kusang binibigyan ng mga butihing sponsor. Gayun din sa live, yung mga palipad. So, ayun nga po, yung ating update doon sa nabuntis. Malinaw yung pahayag doon. At doon nga po sa update natin kay Kalingap Edu, nagbigay siya ng pahayag patungkol doon sa pabahay. So, marami pa tayong aabangan. At kung ano man ang katotohanan doon sa buntis, ayan, ay sana ay maging maayos. At doon naman kay Papa Eds, suportahan pa natin sa ganun yung mga beneficiary ni Kalingap Edu, ay matupad yung mga pangarap at matulungan pa lalo. So, alam naman natin, talagang si Papa Eds ay may pusong matulungin. Ayan. So, imaraton natin yung kanyang vlog. Hindi po si Kuya Val at si Kalingap Rab. So, hanggang dito na lamang po muna ang ating update. Ayan. See you po sa next video. Mag-ingat po kayo palagi. God bless everyone. God bless Team Kalingap. Bye-bye!